Yung mga 20 credit card ang hawak na isang tao. Ewan ko kung yung mga kabataan napanood ninyo yung Confessions of a Shopaholic. Yung 20 yung kanyang credit card. At bili siya ng bili kahit na hindi niya kayang bayaran. Yun ay talagang may katotohanan yun. At yung ganong klaseng credit ang pinanggalingan ng krisis muna sa Amerika, dahil Amerika pinakamalaking bansa sa buong mundo, umabot sa iba't ibang lugar ng mundo. So, galing sa tao yung krisis na yun. Pero, dumadalas, ang kalamidad ng kalikasan din sa ating rehiyon ay nabibintang na rin sa global warming. Na sino naman ang gumawa ng global warming? Sangkatauhan din. Dahil masyadong gumagamit ng langis, coal, dahil yung mga basura, pinapabayaan, dahil mga puno, pinapatay, mga nagko-contribute yun sa global warming. Kung ang mga tao ang gumawa nitong mga problema, sa ganon din, mga tao rin ang dapat magsolba sa ditong mga problemang ito. At walang ibang panahon higit ngayon na kailangan ang higit na kooperasyon at pagkakaisa. At ang laki ng kinalalaman ng turismo, hindi lamang sa ekonomiya, kundi na rin sa kalikasan. Kasi mas maganda ang kalikasan, mas nakakaakit sa mga turista ang isang lugar. Kaya binabati ko mga LGU na may mga town twinning. So over 60 na pala kayo ngayon, Benny. At inaasahan ninyo maging 100. Kaya magandang advertisement ito sa twinning. Kaya binabati ko ang Pista Chapter ng Calabarzon. Congratulations sa ginagawa ninyo. Malaki ang maitutulong ng konsepto ng twinning ng mga bayan at lungsod. Madalas, ang katwin, gaya ng binagit ni Benny na katwin ng Lucena, ay mga lungsod sa mga maunlad na ekonomiya. Kaya kung katwin ninyo yung mga ganong klaseng ekonomiya, may matututunan ang mga bayan natin ng mga bagong pamamaraan mula sa mga bayan sa ibang bansa, lalo na tungkol sa mga makabagong sistema at teknolohiya na nagaganap na sa mga mayayamang ekonomiya. Sila naman, meron din silang matututunan sa atin. Lalo na sa naipapakita nating maaari tayo magsama-sama upang harangin ang hamon ng pandaigdigang kalamidad sa ekonomiya at magtrabaho magkabalikat upang maghandog ng tulong at maglaan ng mga bagong paraan para labanan ang mga kalamidad ng kalikasan. Yung sa ekonomiya, hindi ako makakapunta sa Batangas at hindi ako pwedeng makipagpulong kay Ate V kung hindi, pag pinag-uusapan natin kung paano tumatag ang ating ekonomiya kontra sa global economic crisis dahil na rin sa mga sakripisyong gawaing ginawa ni Senator Ralph Recto sa ating fiscal reforms. Bagamat tinamaan ang daigdig ng krisis sa ekonomiya, tayo naman ay matatag pa rin. Hambing sa ibang mga bansa. Kaya inaanyayahan ko mga taga-Calabarzon na paghandaan ang muling paglago ng ating pangmundong ekonomiya. Kasi marami nang natutunan ng mga leksyon, yung mga reforma na kailangan bumalik uli ang ekonomiya ng mundo ay ginagawa na. Meron naman maliliit na senyas na pagbalik ng ekonomiya ng mundo. Halimbawa, dito sa Calabarzon, ito ang heartland ng industriya ng ating bansa. Ang ating export sector, yun ang bumaba. Bagamat ang ibang bahagi ng ekonomiya ay nanatiling matatag, yung export natin ay bumaba. Pero ngayon, unti-unti, bumabalik na. Kaya, tiyak na makakasama muli ang Calabarzon sa mangunguna sa kaunlaran sapagkat kayo ay may malakas na pananampalataya sa Panginoon, kayo ay masisipag, kayo ay malalakas ng loob. Hindi ba yung mga Batanggenyo kilalang kilala sa katapangan? At may
tiwala sa iyong sarili, sa community partnership na siyang tema ninyo dito sa inyong assembly. Partnership para sa kaunlaran. Kaya binabati ko kayong lahat. Ang Calabarzon ay kilala sa industriya. Pero hindi ibig sabihin na hindi rin nyo gagamitin yung kagandahan ng rehiyon na binigay ng Panginoon. Alagaan ito at ito magdadala pa ng dagdag na kaunlaran sa pamamagitan ng turismo sa Calabarzon. Sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay ang Calabarzon.